Hello, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Sa mga first timer, opo, ito po ay video tungkol sa kung paano i-manage ang nervyos, ang anxiety, ang matinding takot sa hindi alam kung ano nangyayari sa kanila, basta takot lang sila, at itama yung mga maling pag-iisip tungkol sa anxiety disorder, ito yun, okay? Supposedly inisip ko dapat part 2 ito dun sa sinundang video nung nakaraan, kaso makalimutan ko na yung mga, well, hindi lahat, konti na lang yung naalala ko dun sa ginawa kong video nung nakaraan, kasi sabi ko paano ko ba ipa-part 2, pero anyways, magmumukhang part 2 pa rin naman to kasi base ito dun sa mga messages sa akin, sa mga tanong-tanong na lalo na yung mga taong hindi pa nakakapanood ng mga videos ko, By the way, again, better kung napanood lahat ng videos ko bago magtanong sa akin kasi nasagot na siya sa video. So hindi rin ako sumasagot doon lalo na kung nandun na sa video, kasi kung lahat kayo sasagutin ko kayo, abay libo-libo po kayo, ang hirap noon. Wala na matitira sa buhay ko kundi sumagot na lang sa mga tanong ninyo. So pagpasensyahan nyo na. Okay, tsaga-tsaga lang po tayo ng konti, kaya nag-i-effort naman ako gumawa ng video para kahit wala ako, abay anytime, anywhere, pwede ninyong pakinggan, panoorin yung video para maintindihan ninyo kung ano yung nangyayari sa inyo in terms of anxiety disorder. Huwag gawing diagnosis itong video na ito. Mas importante pa rin na kayo ay nakita ng doktor, Kahit anong doktor, pwedeng general muna. Okay? Kasi iti-test pa rin naman kayo niyan I-check muna yung katawan ninyo kung may sakit talaga kayo, wala. Kasi yung mga simptomas ay kapareho rin talaga ng mga physical na sakit, Importante yan. So ang doktor magsabi, pag nakita niyang ayos lahat, puso, hindi po kayo magde-decide. Doktor siya magbabasa, siya magsasabi. At lahat ng tanong ninyo, isulat nyo na, tanongin nyo na sa doktor. Huwag kayo magtanong sa hindi doktor. Halimbawa hindi ako doktor, Ako ay may kaalaman lang. Ang pinakamagandang sumagot talaga sa inyo ay mga doktor, lalo na kung ang inyong mga katanungan ay gamot. Kahit alam ko ang sagot, hindi ko ibibigay kasi hindi ako dapat magbigay nun kasi hindi ako doktor. Tandaan po ninyo yon. Okay? Bigyan ko lang kayo ng idea kung anong dapat ninyong gawin. So I'm more of guiding you kung ano po ang gagawin. Halimbawa, sasabihin ko rin naman na magpatingin ka rin sa doktor. Importante. So yun din naman ang sasabihin ko sa inyo, Ngayon, kung kayo ay diagnosed na at talagang sinabing anxiety lang, yan, pwede ko kayo matulungan. Pwede kayo matulungan ng mga videos na ginagawa ko para maliwanagan kayo. Okay? Umpisa pa lang, pagod na ako magsalita. Hindi huminga, tuloy-tuloy. Anyways, galing ako ng Bacolod ngayong umaga. Ang flight ko kanina alas 7 ng umaga, dumating ako on time naman, 1 oras, 8 o'clock. So sabi ko, teka lang, ang aga ko dapat magko-choir ako ng 10:15, wala pala kaming choir ngayong umaga. Kaya sabi ko sana schedule na lang ako ng later time, latter time, parang nag-enjoy pa talaga ako sa Bacolod sa amin. Doon ako pinanganak pero lumaki ako Manila. Anyways, yun na nga. So sabi ko ngayon, babiyahe ako. Sabi ko kaso hindi man ako pagod. So punta na lang akong Quezon. I-check ko lang yung project ko doon na pinapagawa ko kung ayos na. Tapos na daw yung canopy. So yun yung i-check ko ngayon. Mahaba yung biyahe, kaya gawa tayong video. Sige, eto may nagtanong sa akin. Nag-aabang lagi yun sa akin sa mga videos ko. Anyways, nagtanong siya, buntis daw kasi siya. So bumabalik din yung anxiety niya. So sabi kong ganun, sa lahat po ito, sa lahat po sa inyong miserable pa rin sa anxiety disorder ninyo. Okay? In reality kasi depende sa pagtanggap nyo talaga Pag hindi nyo tinatanggap talaga, nakadikit sa inyo yung anxiety. Para bang sinasabi nyo yung paghinga nyo, may problema kayo sa paghinga nyo. Humihinga tayo, hindi mo pwedeng tanggalin yung paghinga na yan Okay? So yung symptoms na yan, nakakabit sa katawan natin yan Kasi kung may takot ka, lalabas talaga yung symptoms.
Hindi pwedeng mawala yun. So bakit mo aalisin ng isang bagay na parte ng katawan natin? Hindi mo talaga mawawala. Ang inaayos lang ho natin dyan kung bakit lumalabas yung mga yun. So yun dapat ang aayusin natin. Kasi kung sasabihin yung simptomas hindi nawawala, never pong mawawala yan, no? Kasi parte siya ng katawan, yung nervyos, yung mabilis na takbo ng utak, palpitations, panginginig, paninigas ng muscle, parte yun ng katawan natin yan. Hindi po pwedeng mawala yun. Again, kailangan nyo maintindihan ba't lumalabas yun, kasi may takot. At kailangan yun kapag may takot. Kasi kung tatanggalin nyo yun, ay anong gagawin nyo pa sa oras ng sunog? Baka mamatay na kayo sa loob ng sunog kasi wala kayong nervyos. Pwede nakita nyo susunog yung bahay nyo, ay nasusunog yung bahay, dito lang ako, manonood ako ng TV, diba? Kaya kayo may nervyos para may ligtas kayo sa real danger. So ngayon, gusto nyo ba mawala yung simptomas ng nervyos? Hindi po pwede. Kasi kung sabihin natin sa isang normal, no, yung walang mental health condition, no? Actually, mali rin naman yung normal, abnormal na ginagamit ko na naman. Pero sana naiintindihan ninyo, no? Kahit yung mga taong walang mental condition, hindi nila dadasalin na mawala yung simptomas kapag natakot sila. Kasi yun nga magliligtas sa buhay nila, eh. Okay? So ano ang problema? Ang problema, ginagawa nyo big deal. Ginagawa nyo talagang, kala nyo problema yung sakit talaga yun, problema yung mga nararamdaman ninyo. Hindi po. Lumalabas talaga yan kasi may takot kayo, period. Ganun lang kasimple. Lumalabas sa simptomas kasi may takot. Sabi niya, ito yung magandang sagot tanong niya. Sabi niya, bakit parang alam ko naman, napanood ko naman lahat ng video nyo, alam ko naman ba't ganun, nararamdaman ko pa rin. Sabi niya ganun. Isa siya. Yung isa rin, nakausap ko, sir, nung lumabas ako, ginawa ko hinatid ko yung anak ko, ninervyos talaga ako sa labas. Sabi ko, hindi ko naman prinamis sa'yong mawawala yan, no? Ang prinamis ko sa'yo, makakayanan mo yan kahit may nervyos ka. At kapag inaraw-araw mo yan, at kapag sinanay mo yung katawan mo na kaya mong kumilos, gumalaw sa araw-araw at mabuhay sa araw-araw, kahit nandyan ang nervyos mo, kahit nandyan ang simptomas mo, eventually mawawala siya. Kasi sanay ka na. Okay? Kasi bakit ganon? Kasi napapatunayan mo sa araw-araw sa buhay mo na wala talaga nangyayari sa iyong masama maliban dun sa pangit na simptomas ng anxiety. Yung cortisol, yung adrenaline, yung mga epinephrine na chemical ng katawan na nagpapasama ng mga pakiramdam ninyo. Okay? So, kapag nawala na yung takot nyo dahil sanay na nga kayo sa araw-araw nyo na buhay dahil kahit may anxiety kayo, mawawala siya eventually. Yun lang yun. Kasi hindi na siya big deal sa inyo, eh. Kaya nga ito, sisermonan ko kayo. Kaya huwag kayong matigas ang ulo. Ang ibig ko sabihin, kahit nandyan yung nararamdaman ninyo, mabuhay pa rin kayo. Tuloy nyo lang. Dapat nga, hanggat sinusumbong nyo yung anxiety nyo sa akin at iniintindi ninyo na kayo ay may anxiety, hindi siya aalis. Kasi ginagawa nyo siyang big deal. Ibig sabihin nun, kaya kayo nagre-reklamo kasi hindi nyo pa accepted. Hindi nyo tanggap na ganun lang kasimple, no? Ganun lang ang nangyayari sa mga buhay ninyo. Hindi nyo tanggap. Kaya hanggang ngayon, nagsasuffer pa rin kayo. Dapat, ang ibig ko sabihin, hindi kayo dapat natatakot sa... Hindi kayo dapat natatakot sa simptomas ninyo. Okay? Hindi lang siya talaga magandang pakiramdam. So dapat naintindihan nyo na yun na ganun lang siya. Hindi, kasi sa totoong buhay kasi kung may talagang in danger kayo, may aksidente, may something na totoo talagang nakakatakot at talagang yung buhay ninyo ay nakasalalay, hindi nyo nga mararamdaman yan, yung nararamdaman ninyong pangit na simptomas, kasi nagagamit nyo yung energy na yun. Kailangan nyo tumakbo, kailangan nyo mag-isip ng mabilis kung paano kayo maliligtas. Hindi nyo mapapansin yan. Kaso nga, wala naman kayo sa totoong danger, kaya ramdam nyo. Pero sana intindihin nyo lang na yun ay mekanismo lang talaga ng katawan, no? Kaya nga dapat ang punto is,
ano siya yung acceptance talaga na hindi siya komportable. Gaya kahapon, ito sabihin ko sa inyo, real kwento. Kung paano ko minamanage at nag-i-enjoy ako. Mag-post ko yung mga pictures ko sa Bacolod. Tingnan nyo sa Facebook page. Kahapon, ang tapang ng kape na nagawa ko. Sobrang tapang talaga. Ang pait-pait na, pero ang sarap talaga. Sobrang tapang. Ngayon, although hindi ko kaya uminom kasi ng kape pag walang pagkain, kasi pag walang pagkain talagang grabe yung anxiety na nararamdaman ko. Pero tanggap ko yun kasi alam kong gawa lang ng kape. Kaya tingnan mo napapatunayan ko, di yung pangit na naramdaman ko talaga kahapon, gawa lang talaga ng kape, ng caffeine. Buhay pa rin ako ngayon, nakatayo pa ako. So, dapat ganun din kayo na sa araw-araw, kahapon, wala naman nangyari, ganito ulit nararamdaman ko. Ay, malamang wala na naman mangyayari. So, dapat ganun. O gaya ngayon, biyahe naman akong Quezon ngayon, galing lang akong Bacolod kanina umaga. So, di kahapon ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko. Talagang andun yung pakiramdam, simptomas ko. Kasi gawa ng kape. Gawa ng chemical na caffeine sa katawan ko. Ganon din yung ginagawa ng sugar sa inyo. Kung gutom tayo, ganon din yung nangyayari dyan. Kung wala tayong tulog, ganon din yung nangyayari dyan. So, ngayon, didepende na talaga. Actually, sama talaga ng pakiramdam ko. Meron ako nararamdaman na kakaiba kahapon, no? Pero, tanggap ko yun. Sabi ko, ilang beses nangyari rin sa akin to. Ganito talaga ako pag yung kakaiba yung kape. Kasi, first time ko magkape ng kakaiba kahapon sa Bacolod. May masarap silang kape doon. Actually, bumili ako marami. Pasalubong ko. Pero sabi ko, I'm sure, gaya niya, may kape na naman ako. Pero ito, McDo na lang. Buo pa, hindi ko pa nagagalaw. Ayan, So, ito, medyo manage ko na to. Kaya ko na to. Pero yung kahapon, kakaibang kape talaga. Grabe yung nervous talaga nung nararamdaman ko kahapon sa katawan. Actually, hanggang kanina umaga pa, pagising ko kasi, nagising ako mga alas 4 kasi may flight nga ako diba? Tapos parang hirap pa akong huminga kanina. Pero, sabi ko, bakit hirap ako huminga? Sabi kong ganon. Baka mataas BP ko, sabi ko pang ganon. Parang, di naman siguro. Di ang tagal, habang nag-shower ako, parang hirap pa rin ako huminga. Pero, nung nagdighay ako kanina, na may acid na sumama sa aking lalamunan, sabi ko, GERD. Kaya pala hirap ako huminga. Kasi yung GERD ko umaakyat. Sabi ko, di okay. Actually, ito yung gusto ko sabihin pala sa inyo. Mas nakampante ako nung nalaman kong GERD siya. So inisip ko, hindi ako mamatay kasi GERD lang. So hindi ako wala. So kasi talagang usual ko lang na GERD to. Kaya nahirapan pala huminga kasi GERD ko. Sana ganun din yung pagtanggap ninyo sa GERD ninyo. Pag masakit dibdib, hirap huminga dahil GERD lang, dapat sasabihin nyo sa sarili nyo, buti na lang GERD siya. Hindi ako mamatay. Sige, di dyan ka lang. So, gaya ngayon, nandito ako. Nawala naman yung hirap ko paghinga. Okay lang. Siguro kanina, medyo hirap ako huminga dahil grabe yung acid. Tapos dinagdagan ko pa na, teka lang, ano to? May ganyan Siyempre, ang katawan mo, ready yan. Automatic yan. Pero, nasa sa iyo yung kung paano mo siya interpret. Sa una, magiging anxious ka. Pero, pag sasabihin mo na sa katawan mo na, hindi, okay. Bigla kusa siyang, magsasubside. So mawawala rin siya. So ngayon, imbis na umuwi ako ng condo sa Manila, sabi ko punta na lang ako Quezon. Di ngayon nagdadrive ako, tapos tigas ng ulo ko, nagkakape pa ako ngayon. Okay. So mabalik tayo doon kay follower ko. Sabi niya, Sir, bakit alam ko naman lahat, napanood ko na yung video mo, alam ko na kung ano nangyayari sa katawan ko, bakit natatakot pa rin ako? Bakit lumalabas pa rin? Hindi pa natatakot ako, bakit lumalabas pa rin? Sabi ko kasi may takot ka pa rin. Ganun lang kasimple kahit alam mo pero hindi mo isinasabuhay, ganun yun merong mga bagay na alam mo pero hindi mo isinasabuhay, wala rin. Ganito lang kasimple yan para maintindihan ninyo. Alam nyo naman ang gamit ng footbridge, di ba? Footbridge, yan yung dyan tumatawid yung mga tao, alam niya kung anong gamit dyan, di ba? Alam nyo yun. Pero bakit kahit alam nyo bakit tumatawid kayo dun sa baba pa rin? Nakakita ko ng mga tao na, may footbridge na nga para maiwas sa aksidente. Malamang alam niya yan kung anong gamit ng footbridge, pero tigas ng ulo niya. Talagang dyan pa rin siya makipagsapalaran sa buhay niya. Sa ilalim pa rin siya tatawid.
nakaka-istorbo na siya dun sa mga tao, wala pa siyang pakialam talaga sa mga nagko-commute, sa mga nagsasakyan, pwede siya maaksidente, pwede niya pang maabala yung mga driver dahil sa katangahan niya. So yun, gaya nun, alam niya yung footbridge pero hindi niya ginagamit. Kahit alam niya, hindi niya ginagamit. So ganun din yung nangyari sa inyo dyan. Alam niyo yung mga pinagsasabi ko pero hindi niyo ginagamit, hindi niyo isinasabuhay. Hindi totoo, no? Hindi totoo yung pag-a-apply nyo dun sa kaalaman. So kailangan i-apply nyo yun. Kailangan hamunin nyo kung talagang totoo kayong naniniwala sa akin dun sa mga pinagsasabi ko, lalo na kung anxiety disorder lang yan, ha? Okay? Anxiety disorder, hindi pwede yan sa mga tao may sakit. Okay? I mean yung talagang totoong may mga physical na kondisyon. Okay? Hamunin nyo, o di sige, dyan ka lang. Hi, dapat sabihin mo sa kanya, hello anxiety, dyan ka lang. O sige, dyan ka lang, okay lang yan. Gagawin ko pa rin yung buhay ko, ha. Pupunta pa rin ako sa grocery, pupunta pa rin ako sa school. Sige, dyan ka lang, okay lang yan. Paulit-ulit ka naman, kilala na kita. Dapat ganun yung turing nyo. Kilala na kita, araw-araw ka naman ganyan. Wala naman nangyayari sa atin, except for masamang pakiramdam ko na hayop ka. Nahayop ka. Pinapahirapan mo lang talaga ako, pero wala ka namang pangil. Ang pangit lang ng pakiramdam mo talaga sa akin, yung mga nervyos ko, yung mga tibok ng puso ko na mabilis, paninigas ng muscle, hirap sa paghinga. Araw-araw na ginawa ng Diyos, wala naman nangyayari sa akin masama. Sabi ng doktor, normal din naman ako. O diba, dapat naintindihan nyo na yun by now. Lalo na pag sinabi ng doktor, wala kang sakit. So, dapat gano'n lang. Ang trato nyo sa kanya ganito. Hi, anxiety, kamusta naman tayo dyan? Okay? Kamusta naman tayo dyan? Talagang dyan ka lang. Sige, hanggat magsawa ka sa akin, enjoyin mo lang yung pagstay mo sa akin. Dyan ka lang, sige. Enjoy tayo. Sige, habang nag-enjoy ka sa anxiety mo sa akin, ako rin mag-enjoy ako sa buhay ko. Pupunta pa rin akong Quezon, magkakape pa rin ako kahit grabe nervyos ko simula kahapon. O di mag-enjoy tayo. Enjoy ka dyan sa akin na may anxiety ako, di mag-enjoy din ako sa buhay ko. Ganun lang. At kapag ginawa niyo yun ng ilang beses, araw-araw, masasanay kayo, hindi niyo na mabibigyan siya ng atensyon. Yung bang wala na rin kayong pakialam sa kanya. At kapag nangyari yun, na wala na kayong pakialam sa kanya, yun lang yung panahon na mawawala yung mga simptomas ninyo. Kasi sinasabi nyo na sa sarili nyo na totoong-totoo na walang masamang mangyayari sa akin dahil sa anxiety ko ito. Anxiety lang talaga siya. Ngayon, hindi na ako magpapabudol. O sige, dyan ka. Okay tayo, dyan ka. Ang pinakamaganda pa nga niyan, ang number 1 yung gagawin, i-label nyo. I-label nyo na. Sasabihin nyo na, okay, andyan na naman si anxiety. Symptoms. Yan ay anxiety symptoms lang. Okay? Alam kong grabe yung feeling, pero ganun mo siya dapat intindihin, no? O, dyan na naman si anxiety. O, di sige, okay. Diyan ka lang, enjoy tayo. Gaya nitong kape ko, magkakaroon ako ng anxiety dahil sa kape, pero hindi ako magiging miserable. Andun yung physical na pakiramdam, pero hindi ako mag-miserable. Inumin ko pa rin siya, enjoyin ko pa rin siya. Bahala ka dyan, sige, diyan ka lang. Ganun. Kunyari, medyo masakit-sakit pa yung ulo ko sa caffeine. Okay lang. Kasi alam ko rin naman na ang kape ay maganda sa katawan. Sinasabi nila mga 2 to 3 cups. Pero ito malaki kasi itong kape ko eh. Mga 2 to 3 cups daw a day. Ang ganda ng epekto ng kape sa katawan. Panlaban siya sa hypertension, diabetes, maganda daw. Pero huwag nyo muna kunin sa akin yun na hindi naman yun yung topic ko, baka mali ako doon. Pero hindi ko lang ma-memorize ko ano yung mga sakit na pinipigilan ito eh. Pero ayokong huwag nyo muna kunin sa akin yun ha. Pero may ganun, okay, na maganda siya. Ay balikan ko na lang ulit as ibalik ko sa inyo kung anong kwento about sa ano yung mga benepisyo ng kape. Pero syempre pagkatapos mo uminom ng kape o habang uminom ka ng kape, pangit sa pakiramdam. Lalo na kung mabilis ka mag-react. Kasi may mga tao na walang pang counter sa caffeine. Kasi ano yan eh, may mga tao na kaya nila uminom ng kape na walang epekto sa kanila kasi meron silang may chemical sila sa katawan na kaya nilang sunugin yung kape sa katawan nila, kaya parang walang epekto. Ako, wala ako noon, feeling ko kasi sensitive ako sa kape. Pero kahit sensitive ako, tigas ng ulo, kape pa rin. Kape is life. Okay?
Baka naman, ipangkapin nyo naman ako dyan. Okay? Sige, tuloy natin. Ang gagawin nyo lang, number 1, is label it. It's just anxiety. Andyan na naman si anxiety. Sige, sawa na ako sa'yo, anxiety. Lumabas ka, todo mo na. Kapag hinamon mo yung hayop na yan, nawawala yan. Hamunin mo. Sige, todo mo, labas mo. Anong gusto mo? Gusto mo ba akong patayin? Sige, patayin mo ako. Ganunin mo yung anxiety mo. Tingnan mo. Mawawala. Ibig sabihin, hindi siya tutuloy kasi nawawalan ka ng takot. Ibig sabihin, tumatapang ka. So kaya nga sabi ko dun sa follower ko, dun sa lalaki, lumabas ka, kahit lumabas, gawin mo, maging matapang ka. Okay? Yun yung gusto kong hamon sa'yo. Gusto ko maging matapang ka. Kahit nararamdaman mo, harapin mo, tapang ako, sige, diyan ka. Siya pa naman kailangan niya ihatid yung anak niya. Hindi niya doon nahatid na yung asawa niya, hindi siya makalabas dahil sa anxiety. Kaya sabi ko sa kanya, lumabas ka doon, harapin mo yan. Sabi kong gano'n. Ang gusto ko maging matapang ka, I'm sure walang mangyayari sa'yo masama. Sabi ko sa kanya. Kaya harapin mo yan. Sabi kong gano'n. Papagas lang tayo, ha? Tapos, yun. So number 1 is label. I-label nyo anxiety lang. Tapos hamunin ninyo. Okay? Hamunin ninyo. Sandali lang po. Ako ay magpapagas lang. Sir, pa full tank ako. Ablaze. Ba't nilala mo ako? Ikaw rin ba yun ang nakaraan? Ayun. Salamat. Yun na nga, no? Di hamunin. Okay? Tapos i-label. Kailangan i-label nyo na anxiety lang to. Hello, sige, dyan ka lang. Enjoy ko lang yung buhay ko. Di dyan ka, stay tayo. Stay ka dyan. Ako, gawin ko rin yung gagawin ko kung ano man yung dapat kong gawin. Halimbawa, ihatid ko yung anak ko, may anxiety, grabe ba nervous mo? Sige, samahan mo ako. Samahan mo ko, hatid natin yung anak ko. Di habang inatid mo yung anak mo, nandyan yung anxiety mo. Sasamunin mo siya. Tapos tanggapin mo siya, yakapin mo siya as if best friend mo talaga. Sabi mo, at ganito na tawag mo, best friend, nandiyan ka na naman. Kumusta naman tayo dyan? Okay? Na-miss mo ba ako? Na-miss kita. Okay? So, dyan ka lang, best friend. Natin ko yung anak ko, ha? Kaya, punta akong grocery, ha? Best friend, sama ka sa akin, best friend. Doon tayo. Actually nga, best friend, mas maganda siguro mas masaya siguro kung palalain mo talaga doon sa grocery. O kaya di sana, sa eskwela, doon sa anak, sa harap ng mga klase ko. Doon mo gawin. Sigurado ako hindi mangyayari. Okay? Full tank, sir. Tapos yun na, no? Nilabel mo na. Tapos, ganun yung totoo na yun, yung pagyakap mo sa kanya. Kasi pag niyakap mo na siya, na best friend mo na siya, manghihina yan. Ayaw niyan. Kasi ang gusto lang naman yan, iligtas ka. Ngayon kasi napapatunayan mo sa kanya na wala ka sa danger. Kaya lang naman lumalabas yan kasi para i-protect ka sa danger, bobo siya. Kala niya lagi ka na sa danger. Ngayon, pinatunayan mo sa kanya na wala ka sa danger. So, ganun yung gagawin mo. Sara ko lang kasi may kausap ako. Tapos yun na, no? Pangalawa would be okay, dito papasok to yung sinasabi kong wala kayong gagawing iba. Wala kayong dapat gawin. Di ba may sinabi ako sa inyo dati, deep breathing exercise. Kailangan ginagamit lang yun kung nanggagaling kayo sa totoong acceptance. Ibig sabihin, nandyan na naman yung best friend ko, si anxiety. Masyadong OA siya ngayon. So, ang gagawin ko, magdi-deep breathing exercise ako. Kasi nga, so, deep breathing exercise, ayun, kumalma agad ako. Ganun lang ginawa ko, ha. Sample pa lang sa inyo yun. Kasi, alam kong OA lang siya. OA siya mag-react. So, gagawin ko yun. Pero, hindi ko siya gagawin kasi ayoko sa kanya. Gets niyo? Hindi ko gagawin yun kasi ayoko sa kanya. Ginagawa ko lang yun kasi gusto ko lang ikalma yung katawan ko. Naintindihan niyo? Pero hindi sa inaayawan ko siya. Kasi kapag natatakot ka sa kanya, mas hindi siya nawawala. Nandun siya. So, dapat walang takot. Dapat, hello best friend, anxiety. Sige. Diyan ka lang. Pero kailangan ko lang pakalmahin yung sarili ko.
So, nakikita ninyo, hindi sa inaayawan ko siya. It's just that, alam ko, kilala ko kasi siya kung paano siya gumalaw sa katawan ko. Pero hindi sa, umalis ka dito, ayoko. Kailan, habang buhay na ba to? Hindi na ba mawawala sa akin to? Yung mga ganung drama nyo. Dapat walang ganun. So, dapat, best friend, anxiety, medyo OA ka ngayon na. Medyo ang tindi ng simptomas mo ngayon na. Kasi nanggaling din yan sa halimbawa, kulang ka sa tubig, kulang ka sa tulog, pagod ka, gutom ka, dahil may mga ganun, talagang nakita yung mga lang yan, abubot. Nakita mo dahil kulang ka rin sa tubig, kulang ka sa tulog, gutom, no? Medyo talaga matindi yung anxiety niya. It is because, kasi kulang ka nga sa tulog, kulang ka sa tubig, anong gagawa natin? Ganun yung ginawa mo sa katawan mo, okay? So, kailangan tatanggapin mo siya as if kilala mo siya. So, kilala kita, anxiety. O sige, OA ka lang. O, gawin natin yan. Salamat. Thank you. Sunod ulit. Salamat. Di ganon, no? Pero yung tipong inhale exhale ako kasi ayoko nararamdaman to, gusto ko mag-inhale exhale para mawala siya. Pag ganon yung nangyari sa'yo, wala, hindi aalis yan, mag-iikot-ikot lang yan, iikot-ikot lang siya sa'yo, okay? Dali, padaanin niyo muna ako. Iikot-ikot lang siya sa inyo. Kapag ganun yung inyong attitude toward anxiety na, shit, ayun na naman, ayoko, laya. Kailangan ko lumabas ng grocery, hindi na ako lalabas, hindi ko nahihatid yung anak ko. Patay ka. Okay? Kasi, pinapatunayan mo sa utak mo na, buti na lang, hindi ka na grocery, buti na lang, umuwi ka, buti na lang, hindi mo hinatid yung anak mo. Kung hinatid mo yun, hindi mo lang, baka lumala ka dun, sasabi ni utak mo. So, next time, kunyari, kailangan mo talagang ihatid yung anak mo, palalalain pa natin para ligtas ka. Para hindi ka na makaalis. Baka mamatay ka doon pag hinatid mo yung anak mo. O kaya mag-grocery ka, baka mamatay ka sa grocery. Huwag na natin gawin yun. Kaya ang gagawin ko next time, palalalain ko pa para talagang hindi ka makalabas. Kasi baka pag lumabas ka, mamamatay ka. Ayoko mangyari sa iyo yun. Sabi ngayon yung katawan mo. Sabi ngayon yung anxiety mo. Kasi, napatunayan mo sa kanya, na parang sinabi mo na buti na lang umuwi ako sa bahay, kasi kung hindi ako umuwi sa bahay, baka ano na nangyari sa akin doon sa bilyaran, gaya nung sabi ng follower ko, pati yung nagsasabong kong follower, sabi niya, hindi na ako nagsasabong ngayon kasi sa anxiety, pero nagsasabong-sabong pa rin daw siya. Pero grabe, no? So anyways, so ganun, ang ganda ng paliwanag ko na yun, sana naintindihan ninyo, no? Nagganon, I think isa rin ito sa mga gusto kong video, kaso pag tumigil sila dun sa panonood, sayang, gaya ng ibang mga content ko, minsan yung lumalabas dun sa bandang huli na yung magagandang thought, idea. Anyways, so yun ang ganda ha. So ang unang gagawin, i-label. Best friend anxiety, andyan ka na naman pala. Label, ibig sabihin lagyan mo siya ng pangalan. Si best friend anxiety mo siya, okay? Ay, Diyos ko po, si best friend anxiety, okay? Pangalawa, hamunin mo siya. Sige, best friend anxiety, todo mo. Okay? Pangatlo, dahil kilala mo na siya at kung paano siya umepekto sa katawan nyo, pwede mo gamitin. Yun lang, gagamitin mo yung deep breathing exercise or mag-tapping-tapping ka o kung ano-ano man yung pwede mong gawin na pampakalma sa'yo. Hindi para iwasan, hindi para i-avoid, but ginagawa mo siya dahil alam mo na ganun lang yung kanyang mekanismo sa katawan, kaya ikaw kaya mong pakalmahin sarili mo. Okay? Ayoko yung pinapakalma mo yung sarili mo para i-avoid ang anxiety, kasi hindi ka gagaling sa ganun. Okay? Kailangan po dapat nag-i-inhale exhale ka kasi alam mo yung mekanismo. Ulitin mo ulit yung video ko, rewind mo ng konti para maintindihan mo yung kanina. Ganun yung pagkakapaliwanag ko, para hindi ko na maulit yung paliwanag. Kung hirap kasi paliwanag yan no? So ganun, okay? Tapos, anong sumunod? Kailangan i-expose talaga yung sarili. Hindi pwedeng kailangan patunayan sa utak nyo sa araw-araw na okay ka lang mabuhay kahit andyan yung anxiety. Okay? Na okay ka lang mabuhay, kahit may anxiety ka,
ihahatid mo pa rin yung anak mo sa school. Okay? Kahit may anxiety ka, magbuntis ka pa rin kasi may buntis. Mabuhay ka lang as a buntis person. Okay? Gawin mo lang yung kung ano yung dapat mong gawin. Ganun lang yun kahit nandyan yung anxiety mo. Okay? Kaya ng katawan natin yan. Kasi parte yan, no? Ng katawan natin ang anxiety. Kapag nawala yan, delikado tayo sa buhay natin. Okay? Importante yung mga simptomas ng anxiety sa totoong danger. Okay? Sa totoong danger. Importante. Ang problema lang kasi nangyari nga sa'yo ngayon, kala ng katawan mo, lagi ka na sa danger. Wala naman. Yun lang kailangan ayusin. With that, maraming salamat. Bye!